Okay guys, ngayon naman is yung max functions. So yung max function is isa rin sa pinakamadali kasi kabaliktaran lang yan siya ng minimum function. So kung ano yung pinag-aralan natin previous video, ibabalik-tarin lang natin or papalitan lang natin ng equation. Iyon yung maximum naman. So maximum is a function to return the maximum number from the range. So dito, kinukuha niya naman yung pinaka mataas na number sa isang range na meron tayo. So yung syntax, max equals max, number 1, and number 2. So ito yung mga individual numbers or ranges kasi pwede tayong gumamit ng mga ranges dito containing the numbers you want to evaluate for the maximum, 'di ba? So let's go to the basic formula. So yung basic formula natin is siyempre max, then gamit tayo ng range, 'di ba? Then enter. So 25. So if you can see guys dito sa list ng ating quantity, kopyahin muna natin yung formula. 25 yung pinaka-maximum. So siya yung pinakamataas na numero na meron tayo sa quantity. So pwede rin tayong gumamit ng specific na number like 10, 15, 20, 25. Pwede rin yan. 'Di ba? So hinahanap niya pa rin yung pinaka-maximum. Dito naman kasi pwede nating tanggalin yung 25 kung gusto natin para 20 yung lumabas. So it depends sa inyo kung ano yung formula na gusto nyong gamitin. Pero just only a basic formula. So ganun din, same with minimum function sa ating previous video. Pwede rin tayong mag-ignore ng 0 kung may mga 0 tayo sa list ng quantity kasi automatic kailangan natin tanggalin yung 0. So pwede rin tayong gumamit ng actually hindi na tayo pwedeng pwede naman ding hindi na tayo gumamit ng filter functions kasi automatic hindi naman natin hahanapin yung 0 yung pinakamataas. Pero if you want to ignore lahat ng 0, pwede naman tayong gumamit ng max katulad ng formula na ginawa natin sa previous video like max, 'di ba? Filter. So filter natin yung range ng 20 to B20 to B25. Then gawa tayo ng criteria na less than or equal 0. Then dalawang close parenthesis. So I find it useless kasi maximum yung hinahanap natin. So pwede nating i-disregard kagad yung 0. Pero for the sake of this tutorial, pwede tayong gumamit din ng filter kung ano yung gusto nating tanggalin. 'Di ba? What if tanggalin natin itong 25? So, ang magiging pinaka-max niya is yung 20 naman. So, ganun lang siya guys. Yung filter function, pati F function, napaka-powerful niyan. Pwede natin gamitin sa lahat ng formula. I-combine sa formula, which is doon tayo papunta sa advanced. So, pinaka-basic lang muna to. And next natin is kung lalagyan natin ng label, kung gusto nyo, katulad ng ginawa natin sa minim functions in a previous, gagamit tayo ng if naman na formula. So, if, kunyari, itong B30 equals sa maximum number na ipifilter natin like dito, lock natin. Then, close parenthesis, lagyan natin ng label like mahal, otherwise mura. So, ang nangyari dito, hanapin niya muna kasi 'di ba inner layer muna yung una nating i-calculate. So, hanapin niya muna yung maximum number ng range ng B30 to B35. Ito yun guys. So, pag nakita niya na yung pinaka-maximum, for example, dito yung maximum is 25. Pag yung 25 daw is nag-equals dito sa B30, ito, yung 5 na to, ang magiging label niya is mahal. Pag hindi naman is mura. So, let's try. Enter. So, yun.
Kopyahin muna natin, baka malimutan. So, yun. So, ngayon, ang maximum kasi ng numbers na nakuha niya is 25. So, yung 25 hindi nag-match sa B30, ito, kaya ang na-label niya is mura. So, pag nag-match siya dito, kunyari sa B34, nag-match yung 25, kaya na-label niya na mahal. So, ganun lang guys. So, napaka-helpful to talaga pag, kunyari, hanapin nyo naman yung pinaka maximum price sa product list na merong kayo. So, see you sa next video guys. So, ang pag-aaralan naman natin yung is blank. So, let's see kung anong meron doon sa functions na yon. So, yun lang. And kung may mga tanong kayo, comment down below lang. Bye!